Nagsimula ang mga ito bilang kakaibang maliliit na makinang lumilipad na ginamit ng Ukraine laban sa sundalo at armor ng Russia. Akala ni Putin na matatalo ng lakas ng Russia ang lahat, pero nagkamali siya. Dating gumagamit lang ng drone, naging eksperto na ang Ukraine sa drone warfare. Ang natuklasan ng Ukraine ang nagpapahina sa Russia at may numerong nagpapaliwanag. 80%. Mahalaga ang numerong yan dahil ayon kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine noong Enero 26, 80% ng target ng Russia sa digmaan ay nasisira na ngayon ng mga drone ng Ukraine. Ipapaliwanag namin kung ano ang ibig sabihin niyan pagdating sa aktual na mga numero maya-maya lang. Gayunpaman, mabilis na itinuro ni Zelensky na ang pag-unlad ng Ukraine at ang kakayahan nitong manatiling isang hakbang na mas maaga kaysa sa Russia sa larangan ng labanan ang nagbigay daan para mangyari ito. Ang mga drone ang pangunahing sandata ng Ukraine at nakakatulong ang malawak na paggamit nito para mas mapabuti at gawing epektibo ang iba pang sandata laban sa Russia, kasama ang matatapang na sundalo sa paglaban sa pagsakop ng Russia sa bansa. Ngayon, mahalaga pa rin ang artilleriya, pero sa ibang paraan. Ang mga tauhan, at higit sa lahat, ang ating mga infantry ang gumaganap ng mga pangunahing gawain, ayon kay Zelensky. Pero ang digmaan mismo ay dumadaan sa isang ebolusyon. At lahat ay nagiging labis na nakadepende sa isa pang mahalagang elemento, pati na rin kung sino ang pinakamabilis at pinakamalakas sa paggamit ng mga teknolohiya, sa pag-angkop ng mga teknolohiya. At, sa totoo lang, sa pagpapatunay ng mga nangyayari sa larangan ng labanan, ang tanong ay paano nalalaman ng Ukraine ang sinisira ng kanilang mga drone? Ang sagot ay ang mismong mga drone na ginagamit nila ang nagre-record ng lahat. Kaya may ebidensya ang Ukraine para patunayan ang kanilang mga sinasabi. May dagdag komento si Zelensky sa Business Insider na nagpapaliwanag kung paano pinatutunayan ng Ukraine ang kanilang drone strike system. Ang mga strike na ito ay nire-record para ma-verify ang target at gamitin sa bonus-based na sistema ng pagsusuri ng military performance. Itinuro ng Pangulo ng Ukraine na ang tinutukoy niya ay isang medyo bagong sistema na ipinakilala ng Ukraine kung saan ang mga unit ng drone ng bansa ay maaaring kumita ng mga puntos para sa bawat kalabang napatay gamit ang drone sa labanan. Maaaring ipunin at gastusin ang mga puntong ito sa Brave One Marketplace ng Ukraine, kung saan makakakuha ang mga drone operator ng bagong drone at kagamitan para mapahusay ang kanilang kakayahan. Ito ang gamification ng digmaan na naging totoo. At kahit na parang galing ito sa isang baluktot at dystopian na hinaharap, ipinapakita ng sistemang ito kung gaano ka-innovative ang Ukraine pagdating sa parehong pagbibigay gantimpala sa kanilang mga sundalo at pagtiyak na hindi makakalat ang maling impormasyon sa ere o sa mga online na channel. Iniulat ng The Guardian ang sistema ng puntos sa pagpatay ng Ukraine noong Nobyembre. Ikinuwento nito ang impormasyong ibinahagi ng lalaki na noon ay unang Deputy Prime Minister ng Ukraine at ngayon, marahil ay hindi nagkataon lang, ay bagong Defense Minister ng Ukraine. Ipinaliwanag ni Mikhailo Fedorov noong Nobyembre na lumago ang ideya at umabot na sa 400 drone unit ng Ukraine ang sumali. Malaki ang paglago, lalo't 75 lang ang unit noong Agosto. Maaaring gamitin ng drone operators ang puntos para sa 100+ drone sasakyan at iba pang gamit. Ayon kay Bedorov sa The Guardian, may leaderboard din. Ang pag-abot sa tuktok ay dagdag motibasyon sa mga sundalong Ukrainian na nais pigilan ang Russia. Sabi ni Bedorov sa The Guardian, sumikat talaga ito sa mga unit. Alam ito ng lahat ng puwersa ng depensa. At may kompetisyon para sa mga puntos upang makuha ang mga drone na ito. Mga sistema ng electronic warfare at iba pang kagamitan na makakatulong sa kanila sa pakikipaglaban. Kapag mas maraming infantry ang napatay mo, mas maraming drone ang makukuha mo para makapatay pa ng mas maraming infantry. Nagiging parang isang self-reinforcing cycle na ito. Pinapakita nito ang halaga ng mga drone sa estratehiya ng Ukraine laban sa Russia. Ginamit ni Zelensky ang okasyon para parangalan ang top drone commanders ng bansa at binigyang din ang 80% na bilang ang Order of the Gold Star na kilala rin bilang Hero of Ukraine Medal at isa sa pinakamataas na parangal militar ng bansa ay iginawad sa 2 commander ng unit ng drone ng Ukraine. Si Teniente Coronel Oleviet ng ika-400 at 27 na hiwa-hiwalay na brigada, Raro, at si Major Yuri Fedorenko ng ika-400 at 29 Achilles Brigade.
ay parehong tumanggap ng parangal. Hindi na nakakapagtaka na nakuha ng dalawang lalaking ito ang kanilang medalya. Pinagsama, mahigit 42,000 kalaban ang nasira ng kanilang mga unit ayon sa Euromaidan Press. At dito tayo babalik sa isang bagay na nabanggit naming sasabihin namin sa inyo kanina sa video. Alam natin na ang mga drone ng Ukraine ang responsable ngayon sa pagsira ng 80% ng mga target ng Russia na natatanggal sa digmaan. Gayunpaman, hindi iyon magiging malaking bagay kung 80% lang iyon ng 100 target. Mahalaga ang konteksto, lalo na sa laki ng pagkalugi ng Russia. Malaki talaga ang bilang nito. Noong 2025, tinamaan ng mga drone ng Ukraine ang 20,000 target, kaya siguradong nag-iisip si Putin kung paano ito mapababa. Ayon sa website ng Pangulo ng Ukraine, karamihan sa mga pag-atake ay naitala at napatunayan gamit ang first-person view cameras ng mga drone ng Ukraine. Kagiliw-giliw, ipinapakita ng revelasyong ito kung gaano karaming target ang tinamaan at napatunayan ng Ukraine gamit ang mga drone noong 2025. Sa kabuuan noong nakaraang taon, kung hahatiin ang 20,000 at 100,000 sa 0.8, makakakuha tayo ng kabuang 1.025 milyong target na tinamaan. Tandaan, ito ay mga target lang na napatunayan ng Ukraine. Ngunit makikita pa rin natin dito, noong 2025, tinamaan ng Ukraine ang 85,400 at 16 target ng Russia kada buwan, o mahigit 2,800 araw-araw. Mahigit 100 beses kada oras tinatamaan ang Russia habang sinusubukan nitong sirain ang depensa ng Ukraine. Malaking dahilan ito kung bakit mabagal at kakaunti ang tagumpay ng Russia nitong 4 na taon at lalong lumalala ang sitwasyon nila. Tumataas ngayon ang bilang ng Ukraine, kaya posible nilang maabot ang 1 milyong target na nawasak ng drones pagsapit ng 2,026. Di pa tiyak kung kasama sa 2,025 ang Russian Shahid drone na pinabagsak ng unmanned aerial vehicle ng Ukraine. Pero iyan ay isang paksa na babalikan natin kapag tinalakay natin kung gaano kahalaga ang mga drone para sa Ukraine pagdating sa depensa. Si Zelensky ang nagbanggit ng pagtaas ng buwanang bilang nang ibahagi niya ang namatay sa Russia noong Disyembre dahil sa drone strike ng Ukraine. Ang bonus-based na electronic point system namin ay nagpapabuti sa depensa. Noong Disyembre, 35,000 na mananakop ang na-neutralize ng aming mga unit ayon kay Zelensky. Ulitin ko, 35,000 sundalong Ruso ang namatay sa loob ng 1 buwan. Record-breaking ang bilang na ito. Kasunod ito ng 2 buwang malalaking patayan ng Ukraine gamit ang drone. Ayon kay Zelensky, napatay ng Ukrainian drone operators ang 26,000 sundalong Ruso noong Oktubre at 30,000 noong Nobyembre. Tumaas ang bilang ng napapatay na Ruso ng 4,000 at 500 kada buwan dahil sa drone na nagdudulot ng kaba kay Putin habang nahihirapan siyang humanap ng sapat at mahusay na tauhan para sa Ukraine. Mas marami pang balita ngayong Disyembre. Bukod sa naulit na datos ni Zelensky, dagdag pa ng ulat, ang tila pumapalo na ngayon sa pagitan ng 3,000 hanggang 4,000 ang napapatay kada buwan ay sapat na kataas para sabihing malamang ay hindi na nakakakuha ng sapat na bagong sundalo ang Russia para mapunan ang malalaking pagkalugi nito sa Ukraine. Nagbibigay din ito ng karagdagang konteksto na binabanggit na ang pagkawala ng mga sundalo ng Russia sa ganitong dami ay nangangahulugan na hinahayaan ni Putin na mabura bawat buwan ang bilang ng kalahati ng mga full-time na tauhan ng hukbong sandatahan ng United Kingdom. Hindi kayang panatilihin ay isang salita na maaari nating gamitin para ilarawan ang ganitong kabaliwan. Mukhang mas akmang termino ito. Binanggit din ng Forces News na tinamaan ng Ukraine ang kabuang 100 at 7,000 target gamit ang kanilang mga drone noong 128. Ayon sa Ukraine, nilalayon nilang mapatumba ang 50,000 sundalong Ruso kada buwan gamit ang drones. At para kay Putin, madaling makamit ito. Siyempre, hindi naman mauubusan agad ng mga drone ang Ukraine. Sabi ni dating Forbes correspondent David Axe, tinarget ng Ukraine na makagawa ng 4.5 milyong drone bawat taon noong 2025. Baka hindi nila nakuha ang target, pero di sigurado. Sabi ng Business Insider, 2.5 milyong first-person view drone talaga ang bilang kaya may hindi tugma.
Gayunpaman, binanggit din ng parehong outlet na may ibang mga pagtatantya na tumutugma sa 4.5 milyong bilang na ibinahagi ni AXE at maaring ito ang kasalukuyang kapasidad ng paggawa ng drone ng Ukraine. Kung hindi man ito ang aktwal na bilang ng mga nagawang drone, hindi natin alam ng sigurado dahil walang opisyal na bilang ng produksyon na ibinahagi ng mga opisyal na Ukrainian na pinagkukunan. Kahit 2.5 milyon o 4.5 milyon, malaki pa rin ito. Lalo na kung iisipin ang nabanggit namin na 1 milyong drone strike ng Ukraine sa 2025. Iniulat ng Euromaidan Press na lalaki pa ang bilang na ito. Noong Enero 26, iniulat ng Euromaidan Press na ang dami ng paggawa ng drone ng Ukraine ay halos dumoble bawat taon simula noong 2023. Ayon sa ulat, target ng Ukraine na gumawa ng 7 milyong drone sa 2026 na magiging magastos taon-taon. Kakailanganin ng Ukraine ng $120 bilyong para makagawa at makabili ng 7 milyong drone kung saan halos kalahati nito ay magmumula sa sariling budget ng Ukraine at mga pautang na suportado ng European Union. Ang kalahati naman ay magmumula sa mga kaalyado ng Ukraine bilang tulong militar. Kung makumpleto ng Ukraine ang kailangan, mawawala ang pag-asa ni Putin na bumaba ang patay na Ruso dahil magkakaroon ang Ukraine ng sapat na drone para maabot ang 50,000 eliminasyon buwan-buwan. Paalala lang, marami pang ganito. Kung may natutunan ka sa The Military Show at gusto mo pa ng ganitong istatistika, mag-subscribe ka. Ngayong natalakay na natin ang mga numero, maaari na tayong bumalik sa isang bagay na nabanggit natin kanina. Nabanggit natin iyon. Hindi tiyak kung kabilang sa bilang ng mga target na nasira ng Ukrainian drone ang pagkasira ng Russian unmanned aerial vehicles noong drone at missile attacks na iniutos ng Kremlin sa Ukraine buong 2025. Hindi mahalaga kung kasama man o hindi. Ang mahalaga, ginagamit ng Ukraine ang mga drone hindi lang para makapinsala sa militar, kundi pati sa depensa. Posibleng maging game changer ang 2026 sa husay ng Ukraine sa paggamit ng drone laban sa Shahid-type drone ng Russia. Tinalakay ito ni Zelensky sa kanyang talumpati noong Enero 26, kung saan binigyang diin niya ang kahalagahan ng patuloy na pagdevelop ng Ukraine ng mga teknolohiya na magagamit nila para pabagsakin ang mga Shahid-type drone ng Russia. May teknolohiyang pagtuunan ng pansin ang Ukraine. Kaya abangan kung ano ito. Tama si Zelensky sa laki at panganib ng problema ng Russian Shahid. Nalaman natin ito mula sa pagsusuri ng Shahid strategy ng Russia sa 2025 ni Igor Anokin na inilathala ng Institute for Science and International Security. Sa kanyang pagsusuri, sinabi ni Anokin na ang laki ng mga alon ng Shahid-type drone ng Russia ay nag-iba-iba noong 2025, kung saan ang ilang pag-atake ay may kasamang ilang dosenang drone, habang ang iba naman ay may napakaraming swarm na umabot sa 800 drone ang ginamit. Karamihan sa mga drone ay inilunsad kasabay ng cruise at ballistic missiles mula Crimea at Donetsk ayon kay Anokin. Nagbigay siya ng datos. 54,500 at 38 Shahid-type drone ang inilunsad noong 2025 at 32,200 dito ay strike drone. Malamang, ang iba pa ay Shahid-type na Pain para lituhin o pahinain ang air defenses ng Ukraine. Patuloy na inaatake ng Russia ang kaya nitong abutin gamit ang long-range drone. Malawak ang pag-atake. Tinatamaan ang maraming rehiyon na target ng Russia. Bukod pa rito, paminsan-minsan ay may mga Russian drone na pumapasok sa mga teritoryo ng ibang bansa, tulad ng Poland, Romania, at Moldova. Bagamat sinasabi ng Russia na mga military target ang kanilang tinatamaan, marami sa kanilang mga Shahid na uri ng drone ang umatake sa infrastruktura ng enerhiya ng Ukraine, lalo na sa pagtatapos ng 2025, pati na rin sa mga pasilidad pang-industriya at mga gusaling tirahan. Noong Hulyo, umabot sa pinakamataas ang pag-atake ng Russia gamit ang Shahid drones, na may average na 203 kada araw sa Ukraine. Halos ganito rin ang pinsala sa mga sumunod na buwan na may average na 133 at 88 drone bawat araw matapos ang Hulyo. Malaking problema para sa Ukraine ang Shahid-type na drone ng Russia. Pero tulad ng marami pang ibang problema na dulot ng estratehiya ni Putin,
Nakaisip ang Ukraine ng mga bagong paraan para harapin ito. Kasama na rito ang paggamit ng sarili nilang mga drone. Ang interceptor drones ang susunod na malaking bagay para sa Ukraine. Pinatunayan ng anunsyo noong Setyembre 2025 na magsisimula ang United Kingdom mag-mass produce ng isang Ukrainian-designed drone. Ang paggamit nito sa pagdepensa laban sa mga pag-atake ng Shahid ng Russia. Ang mga espesyal na uri ng drone na ito ay ginagawa ang ipinahihiwatig ng kanilang pangalan. Lumilipad sila sa himpapawid at hinaharang ang mga paparating na strike drone. Noong Enero 20 iniulat ng Kiev Post na ang interceptor drone ay bahagi ng anti-drone dome kasama ang Mobile Defense Team. Magtutulungan ang mga team at drone operator ng Ukraine para sa matibay na depensa laban sa Shahid ng Russia. Isa si Fedorov sa mga nagpakilala ng bagong sistema na nagsabing, ang aming tungkulin ay bumuo ng isang anti-drone dome sa ibabaw ng Ukraine. Isang sistema na hindi lang tumutugon pagkatapos ng insidente, kundi winawasak na ang banta habang papalapit pa lang ito. Ibig sabihin, inaasahan ng Ukraine na magpapatuloy o titindi pa ang long-range na pag-atake ng Russia sa 2026. Gagamit ng interceptor drone ang Ukraine bilang bahagi ng bagong depensa. Kung isasama sa bilang ng Ukraine sa 2,000 at 26 ang mga Shahid na winasak ng interceptor drone, tiyak na aabot o higit sa 1,000,000 ang mga target ng Russia na masisira ng Ukrainian drone. Lalo na kung isa sa alang-alang ang layunin ng Ukraine na alisin ang 50,000 tropang Ruso bawat buwan. Ngunit para sa hinaharap pa iyon. Bumabalik sa mga naabot ng Ukraine noong 2025 gamit ang kanilang mga drone strike, nakikita natin ang ilang epekto sa labanan na nagresulta dito. Ang mga drone ng Ukraine ay mabilis na nagpapakapos ng bala ang Russia sa hindi pa nangyayaring antas. Ayon sa Euromaidan Press, iniulat noong Enero 27 na nag-order ang Kremlin ng 1.1 milyong bagong bala ng artilleriya. Hindi naman iyon magiging balita kung iyon lang. Pero ang kapansin-pansin dito ay nakatuon ang Russia sa pagkuha ng mga long-range na bala ng artilleriya dahil sa first-person view drone wall ng Ukraine. Napilitan ang Russia na ilayo ang artilleriya kaya hindi na ito epektibo at kulang na ang short-range na bala. Nawawalan ng artilleriya at bala ang Russia dahil sa mga drone ng Ukraine, lalo na kapag nagpapaputok sila mula sa malayo at hindi natatamaan ang target. Sa 1.1 milyong bala na in-order, 1 milyon dito ay para sa espesyal na 152 mAe na mga bala na may espesyal na propellant charge na nagpapahintulot sa mga ito na makalipad sa mas malalayong distansya. Ang 100,000 ay para sa long-range na bersyon. Mahalaga ang halaga. Ayon sa Euromaidan Press, 1,000 at 200 at $50 ang isang karaniwang MST artillery round para sa Russia. Ang version na may propellant charge ay 1,500 at $50. May $300 na diferensya at kung i-multiply sa 1 milyong bala, magiging $300 milyong ang gastos. First-person view drone ng Ukraine ang pangunahing dahilan ng pagkasira ng artilleriya at tauhan ng Russia na lumalapit sa mga target na binabantayan ng drone. Kung hindi kayang alisin ng Ukraine ang artilleriya sa labanan, maaari nitong gawing mas magastos kaysa dati ang paggamit nito para sa Russia. Kapag pinag-uusapan ang pinsala, hindi maiiwasang balikan ang malaking pinsalang dulot ng Ukraine sa Russia gamit ang mga drone sa Drones Armageddon. Napag-usapan natin ang bilang kada buwan at layunin ng Ukraine na dagdagan pa ito gamit ang mga drone. Para sa Russia, baka dala ng mga pagkalugi ay hindi na siya makabalik. Ayon kay Kalihim General ng NATO Mark Rutte, sinabi niya noong Enero na umaabot sa 25,000 sundalong Ruso ang namamatay kada buwan sa Ukraine. Mas mababa iyan kaysa sa bilang ng Ukraine, pero sapat para maging seryosong problema kay Putin. Ipinaliwanag ni Rutte na ang isang buwan ng labanan sa Ukraine ngayon ay nagkakahalaga sa Russia ng humigit kumulang 10,000 pang sundalo kumpara sa buong kampanya nito laban sa Afghanistan noong dekada ng digmaan na isinagawa ng Russia sa bansang iyon. Ngayon, nawawala na sila ng ganito karami o higit pa kada buwan, ayon kay Rutte. Kung ikumpara sa 15,000 casualties ng Russia sa Afghanistan,
Mas matindi ngayon sa Ukraine, kaya hindi nila ito kayang panatilihin. Mahalaga ring bigyang diin ng Ukraine ang mga napatay na sundalong Ruso kaysa mga nasugatan na maaring may kaugnayan sa kanilang mga drone. Ngayon, ang tradisyonal na rasyo ng namatay sa nasugatan na dapat maranasan ng isang puwersang mananakop ay isang namatay sa bawat 3 nasugatan. Hindi iyon ang rasyo ng Russia pagsapit ng katapusan ng 2,000 at 25 iniulat ng outlet na ang bahagi ng mga sundalong namatay sa Russia ay umabot sa 56% ng kabuang bilang ng kanilang mga casualty. Ibig sabihin, mas maraming sundalong Ruso ang namamatay kaysa nasusugatan. Na ang rasyo ngayon ay 12 namatay sa bawat 10 na sugatan. Nag-ambag ang Russia sa sitwasyon dahil sa kabiguang mailikas ang sugatan at paggamit ng taktika dahil sa pagkaubos ng armor. Isa pa ito sa mga bagay na dapat pasalamatan ng Ukraine sa kanilang mga drone. Gayunpaman, ang paggamit ng Ukraine ng mga drone at matatalinong inobasyon tulad ng gamification na nabanggit natin kanina, ang siyang gumagawa ng malaking pagkakaiba. Lahat ng ito ay nagbubunga sa Ukraine na ginagawang impyerno para sa mga puwersa ng Russia ang teritoryong nais sakupin ng Russia. Ngayon, ang mga sundalong lalapit sa loob ng 10 milya mula sa linya ng labanan ay maaaring masaktan ng drone ng Ukraine. Kung mangyari ang Ukraine sa 2,000 at 26, mas mataas pa ito kaysa sa mga numero ng 2,000 at 25. Puro usapan tungkol sa drones, pero di pa natin nababanggit ang long-range unmanned aerial vehicles na ginamit ng Ukraine laban sa Russia noong 2000 at 25. Huwag mag-alala, pursigido pa rin ang Ukraine sa deep strike strategy. Nakita natin ang matinding ganti ng Ukraine sa Russia matapos ang mga pag-atake na nagdulot ng kawalan ng init, kuryente at tubig sa Kyiv. Panoorin ang aming video para malaman ang tugon ng Ukraine. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe sa The Military Show para sa mas detalyadong pagtalakay sa estadistika ng digmaan sa Ukraine. Salamat sa panonood.